awit, ano? Pag talagang nakikinig ka, inaawit mo ng totoo sa iyong puso. Napakaganda po ng mensahe from the start, no? Mula umpisa ng praise, tapos sa worship na ako'y nagtitiwala sa iyo, no? Sinimula ng mga pangako mo at tinapos ng Diyos ka sa amin. Naniniwala po ba kayo, church, na ang Diyos noon ay Diyos din natin ngayon? Amen, no? Talagang dapat na po natin pagtiwalaan na kung paano kumilos ang Diyos noon, ganun din po yung pagkilos niya ngayon at patuloy po natin ito nararanasan sa ating mga buhay. So bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako ang manalangin. Tayo po ay umuko. Lord God, maraming salamat po sa kagandahan ng umaga na ipinagkaloob po sa bawat isa. Lord, salamat dahil mula paggising namin, pinaramdam mo na kung gaano kami kahalaga sa iyo, kung gaano mo kami minahal, at patuloy pang minamahal sa araw-araw. Bagaman, O Diyos, marami kaming pagkukulang, marami kaming kamalian sa buhay, but still you are faithful to each and every one of us. Salamat, Panginoong Yesus, sa kabutihan mo sa oras na ito. Dalangin namin na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ikaw ang kumilos, ikaw ang manguna, Holy Spirit, sa aming mga kalagitnaan. Pangunahan niyo po kami at patuloy na namnamin namin yung sarap ng iyong salita sa umaga nito at ito po ay aming mai-apply sa aming mga buhay. Sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Okay, no? So, ano po, parang nanibago po ulit ako kasi sabi ko nga, ang hirap ng series. Para po sa akin, no, parang sabi ko ay living testimonies, no? Nandiyan na po ba? Okay po. So, maili lang po yan, huwag po kayo mag-alala. So, living testimonies. So, kung makikita niyo po dito po sa ating TV, yung picture na kung saan, ano po ba yung nakikita ninyo dyan? Bukod po doon, yung larawan po niya ay may halaman, may liwanag, di ba? So kung mapapansin po na, mamaya po, i-explain po natin na ng kaunti. Kasi medyo rin po ako doon, napaisip ako, sabi ko, bawat mga pictures na isinesend or ipinopost sa bawat series natin, may kahulugan din eh. So parang pinagbasihan ko lang din po yun. Binigyan ko siya ng kahulugan. Okay? So, yun po, mag-start na po tayo. Pasensya na po at ako din ay, rito, may kodigo. Okay, para po sa inyo, ano po pag sinabi natin testimony sa ating mga buhay? Di ba parang ang hirap kasi ang papasok agad sa'yo, sa isip mo, pwedeng perfect na, smooth na ang lahat, no? Pero sa kabila nga po ng yun, ano ba yung mga bagay na pwede natin ipatotoo sa ating pong mga buhay? So ngayon po, may mga pagkakataon po na hindi tayo okay, may mga pagkakataon na okay ka naman, maayos ka, at kung titingnan sa buhay po natin, marami tayong pinagdadaanan, mabigat man o magaan, no? At ngayon naman nga po, sabi ko nga, hindi pa perfect yung buhay natin. Kaya nga po tayo nag-church, di ba po? Pero ang lahat pong nagsasabi, nagsisimba ka pa naman, nakikinig ka pa naman ng salita ng Diyos, ang sipag mo pa naman sa church, pero hindi ka nababago, ikaw at ikaw pa rin. Yan pa rin ikaw, gaya ng dati. Naririnig niyo po ba yan? Amen. No, naririnig po natin yan. Na kung titingnan po, hindi natin namamalayan sa ating pong mga sarili, na bakit nga ba ako nag-church? So, di ba po ang isang bagay, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo umaakbang papunta sa Panginoon kasi nga, hindi perfect ang buhay mo. Tama po ba? No? Kaya tayo lumalapit sa Diyos kasi nga, unti-unti ka nang gumagapang sa hirap eh. No? Yung pinagdadaanan po natin araw-araw, ang mamahal ng bilihin. No? Papasok, walang baon. Para lang makaaral, makatapos, kahit walang baon, magsisikap. Ano pa po? Ang daming tapos, yun nga po, hirap din humanap po na trabaho. Totoo po yan, no? Naranasan ko po yan sa loob ng maraming taon sa aking buhay. Pinasok ko rin po ang Pure Gold. Yung parang nagtatry po talaga ako, sabi ko, baka wala sa teaching yung aking buhay, yung karera. Nag-try po ako mag-Pure Gold kahit yun po, manager. O save, tinignan ko rin po yun. Pumasok din po ako sa Greenwich, sa may, altar.
Nagpunta rin po ako doon, nagbabaka sa college, hawking, pinasaan ko po sila lahat ng resume. Pero ang dulo, sabi ko, puro laging tatawagan. Ganun po yung ending, no? Hanggang sa naghihintay ako, naiinip po ako, wala namang tumatawag. So sabi ko, Lord, ano ba talaga? Hindi ko na po maintindihan yung plano mo sa buhay ko. Ang dami po, no, nalilito ka na, naiinis ka, at kung minsan, parang ayaw mo na, wala ka ng gana sa buhay mo. At ngayon po, yung tatalakayin nga po natin is about God is still working on me. Okay? Kasi nga po, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko at sa buhay mo. Tama po ba? Amen! No? Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kaya sabi ko, Lord, ano ba yung living testimony ko? Hindi ko po kasi talaga alam, no? Pero sabi ko nga, angkop yung bagay na ito na dahil hindi pa nga tapos ang Diyos, patuloy at patuloy pa siyang gumagawa, nagtatrabaho sa mga buhay po natin hanggang ngayon. Tama po ba? Kasi po baka akala nyo o nakakaligtaan nyo na parang tinapos na ni Lord ang lahat. Tinapos na niya sa kapalaran mo na mahirap. Tinapos na niya yung buhay mo sa sakit. Akala mo, Lord, akala mo ba nakatakas na ako dito? Pero bakit ang dami ko pa rin kabigatan? Ang dami ko pa rin pong pinagdadaanan. No? Pero gaya po ng title natin ngayon, God is still working on you. God is still working on me. So patunay na hindi pa tapos ang Diyos at siya ay patuloy pa pong kumikilos hanggang sa ngayon. Amen? So ngayon po, ako po ay may tatalakayin sa inyo na tatlong bagay no? Pero bago po iyon, samahan niyo po muna ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Filipos chapter 1, verse 6. Okay, gaya po ng ginagawa po natin. Nababasa niyo po? Yes. Pakibasa nga po natin ng sabay-sabay. Ready? Go! Hindi ako ang mabuting gawa ay nagsimulan sa inyo ng Diyos ay kaya nalulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ayun, ang ganda po, no? Sino po yung nagsulat na to? Si Pablo, no? Si Pablo po, nung habang binabasa ko po siya, si Pablo, sinulat niya po yan nang siya ay nasa bilangguan. So yung po, habang nagsusulat po siya, tingnan niyo po, siya yung nasa loob ng bilangguan, pero siya pa yung nag-e-encourage, no? Sa mga taong nasa labas. Bakit po kaya sa palagay nyo, nag-e-encourage si Pablo sa mga taong nasa labas? Eh di ba po, dapat siya yung ine-encourage, siya yung pinalalakas, pinapaalalahanan. Pero bakit dumarating? Kasi nga po, si Pablo po, di ba, nandun yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya, kaya naman sumulat pa siya ng mga bagay na kung saan yung mga tao na nanghihina sa labas, yung mga tao wala ng pag-asa at gusto ng sumuko ay magkaroon pa po ng buhay, magkaroon ng pag-asa. So sabi po dyan, natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin. No? Ibig ko sabihin, yung pinasimulan ng Diyos sa buhay mo noon, siya rin ang tatapos. Amen? Eh minsan po hindi, tayo po bilang tao, tinulungan ko na Lord, hanggang dito lang ako. Hindi ko na po talaga kaya. Dumarating po tayo sa point na ganyan ng buhay. Lord, ang dami ko pong bayarin. Wala naman po akong ipon. Paano po ako makakabayad? No? May mga ganun po tayo, no? May nangingiti. Diba? So, ganun po ang buhay natin. Pero sabi po sa salita ng Diyos, no? Tayo po ay pinalalakas na natitiyak niya na habang hanggang sa pagdating, kailan matatapos? Hanggang sa dumating si Jesucristo. No? Makikita po sa ating mga buhay na ang Lord ang bahalang tumapos sa mga problema na yan basta ikaw ay kumilos at gumawa, humakbang ka sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Eh sabi nga po yung iba, iinom ko na lang to para makatulog ako. Pero bukas makalawa, di ba nandyan pa rin po ang problema? No? Yung iba gustong makalimot, tinatapos ang buhay. Lagi ko po yung paalala sa mga estudyante. No? Dahil ako po ay naka-experience din ng dating nung nag-OJT, meron pong estudyante po na dating grade 8, grade 12 po ata siya nun ay nagpakamatay. Sa kadahilan na hindi po nila malaman kung ano, pero siguro sa personality po niya. No? So nagulat po kayo dahil bakit? Kahit estudyante ko po yung parang tinuring ko rin po yun ng mga kapatid. Yun po yung mga kabatch nila Lay. Yun. So nagulat po ako nung time na winakas na pala yung buhay niya, tinapos ano. Pero yun po, gaya ng paalala ko nga, ang
ang Diyos ang bahala sa iyo. Sabihin naman sa katabihan, ang Diyos ang bahala sa iyo. Yes, no? Nagsalita po ba? O, nagsalita sa hangin. So, si Lord po ang bahala sa atin. Hindi niya po tayo pababayaan. Tama po ba? Amen, no? So, yun po. Bakit po kayo nasabi ni Pablo na natitiyak niya? No? Yung mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin o tatapusin. Ba't niya po kayo nasabi yun? Siguro po dahil naranasan niya rin ang Diyos, no? Sa loob ng mahabang panahon. Kaya sa buhay po natin, lagi po natin imulat yung ating mga mata. Baka doon kasi tayo nakafocus sa mga bagay na sa tingin natin ay imposible. No? Doon po tayo nakatuon ng ating mga pansin sa mga bagay na hindi natin kaya. Kaya hindi po mangyari yun sa ating mga buhay. Next, ano po ba yung tinutukoy dito na lulubusin? Hanggang saan po ba ito? Sa lupa o sa langit? Sa palagay niyo po? Parehas. Tama po yun, no? So, magkaiba lang po siya ng timing, no? Habang tayo po ay buhay, of course, ito po ay sa lupa. So, nilagay ko po dyan ay sanctification, no? Nakita niyo po ba? Ayan. So, sa sanctification po, dito po sa kay Pablo po ito binabago ang ugali. So, ano po ba ang ugali ni Pablo noon? Siya po ay mamamatay tao. Ano pa po? Siya po ay mauusig, no? Siguro noong mga panahon na talagang nang iinis, nang aasar, bakit ka pa maglilingkod sa Diyos mo, pinabayaan ka naman. No, pwede po may ganyan din po sa atin na tayo habang lumalapit sa Diyos, may nang uusig po sa atin para tayo ay huminto, para tayo ay tumigil na sa Panginoon at tumalikod. Pero wag po tayong papaapekto sa mga tao po na nasa paligid po natin, no? Gaya po ni Pablo, binabago ng Diyos yung ugali niya from makasalanan hanggang sa naging tagasunod po ni Kristo. No, tayo po sa ating mga buhay, kung dati tayo ay nasa dilim, hinugot po tayo ng Diyos at nilagay sa kaliwanagan. Na kung saan tinanggal ang talukbong sa ating mga mata upang tayo po ay lubusang makakita kung gaano kabuti at kalawak ang ginagawa po ni Lord sa ating mga buhay. Pero bakit po may mga Kristiyano na hindi pa rin happy sa sitwasyon nila? Kasi po di ba nadadala ng mga emosyon, sitwasyon sa buhay, nadadala po ng maraming mga bagahe, maraming mga problema. No? Pero ang lagi po natin tatandaan, si Pablo nga binago ni Lord yung sitwasyon. No? Di ba po parang hirap, no? Mamamatay tao, tapos babaguhin ka, no? Pero yun po ay na kay Pablo din. Nasa sa puso niya rin yun na handa na pong talikuran yung kanyang mga maling ginagawa. So next po, tinuturuan pong magtiwala. Bakit po kayo tinuturuan magtiwala? Tingnan nyo, nakakulong na, di ba? Pero nandun pa rin yung pagtitiwala sa Panginoon. Nandun pa rin po na nananalangin pa rin at umaasa sa Diyos na meron pa rin pong gagawin sa kanyang buhay. So ngayon po sa buhay din po natin, may tinuturo po ang Lord sa atin. Baka po hindi lang natin minsan alam. No, yun po ay kung paano tayo magtitiwala sa Kanya. Amen? Kasi po minsan ang hirap magtiwala, di ba po? Sa tao, kapag nasira yung tiwala, ang hirap nang ibalik. Oo, okay tayo, okay na tayo, wala na yun. Pero hindi mo siya mapagkakatiwalaan gaya ng dati. So nasira na po no? Sabi po dati, nung ako po ay nag-aaral ng college, meron po akong parang nakasamaan ng loob na kaibigan. Ngayon po, pinagharap po kami ng aming teacher, no? Pinagharap po kami at ang sabi po sa akin, Glyza and Darlene, yung Darlene po ay anak ng pastor. Sabi niya, kung may lamat na ang inyong friendship, paano nyo gagawin ulit o ibabalik yung dati? Kaya sabi ko po, ididikit po. Sabi niya, hindi iyon. Sabi ko, ano po? Yan sabi niya, bumili na lang daw ng bago. Kasi di ba po, kahit anong dikit yan, may lamat pa rin po. Oo. No, nandun pa rin yung crack na hindi mo maiiwasan na hindi makita. So, ang ang solusyon daw po pala doon ay bumili ng bago. No? Bagong ikaw, no? So, yun po sa buhay natin, kung sa palagay mo ay parang despalinghado ang ating mga buhay,
usapin po natin na sa buhay natin, magbago po tayo para sa sarili natin at para sa ating Diyos. No? Sabi nga po, God is still working on me. Sabihin nga po natin yun sa ating mga sarili. Tapikin po natin yung ating puso. God is still working on me. Yes, no? Patuloy pa rin na hindi tumigil, hindi nawawala ang pagtitiwala ng Diyos na kaya niyang magbago ka, kaya niyang talikdan, kaya mong talikdan yung buhay mo noon, yung nakaraan mo sa ngayon. Okay? Next po, pangatlo, ginagamit si Pablo upang mag-share. Tayo po ba? Nagagamit po tayo upang mag-share. No, natatawa po ako sa school. Di ba po, nakakailang buwan na po ba ako? No, October po ako nag-start. So yun po, nagulat na lang po ako, sabi ng mga dating teacher doon, andyan, Ma'am Glyza, yung pastora natin. Hindi po, ayoko bumon. Yung po yung nasasabi ko, kasi nga, parang, ayun nga po, syempre, di ba, hindi po madali, no? So, nagulat din po ako kasi, kahit bago pa lang, nasabi nila yon. So, iniisip ko rin po, bakit kaya? Siguro po, na pwedeng ganon. May nakikita sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, kung paano kumilos si Lord sa buhay mo. Tama po ba? No? Kaya wag po natin hayaan na walang nakikita ang mga tao sa buhay po natin. No? Hayaan po natin na gamitin ng Diyos ang ating mga buhay para sa pag-share, pag-encourage, no? Baka hindi po natin namamalayan yung katabi mo ngayon ay hinang-hinana. Baka po sila ay talagang bagsak sa problema. Malayin po, isang topic mo lang, ikaw pala ang sagot. No? Baka po tayo po pala yung iniintay ng Lord upang kumilos at gumawa para sa kanila. Okay? So dito po sa sanctification, ito po yung mga ilang bagay na po yan na magpapabanal, no? O nagpabanal kay Pablo. So ganun din po sa ating buhay. So siya ang nagsimula, ang Diyos din ang may kakayahang tumapos. Ayaw din po ni Lord na matatapos yung buhay mo sa pangit na nakaraan. Tama po ba? Yes, malungkot po ang Diyos pag ganon. Yung magulang nga po natin, di ba, ang ating mga nanay at tatay, kapag yung anak niya ay napapariwara, no? Tapos ikaw okay ka, tapos yung isa hindi. Di ba na masakit po yun, ano? Lalo higit po si Lord sa ating mga buhay na ayaw ng Diyos na tayo ay mawalay sa Kanya pong piling, sa Kanyang presensya. Kaya sabihin mo po sa katabi mo na mapalad kang si hinanang mo si Lord ngayon. Yes, no? Mapalad po tayo sapagkat tayo ay narito, hindi lamang upang makinig ng salita ng Diyos di ba? Hinahanap mo si Lord kasi may puso ka na sa Kanya. No, hindi ka na mapakali na, linggo ngayon, hindi ako sisimba. Hindi ka na ganon. No? So, pag alam mo na, pagpatak ng linggo, alam mo na sa buhay mo na ay kailangan kong magpunta sa church. Ibig sabihin, nandun po na, unti-unti umuusbong yung pagmamahal ng Panginoon sa iyong puso. No? At yun po, makikita po yun dahil ina-apply po natin sa ating mga buhay. And next po, punta po tayo sa pangalawa. Kung may sanctification, ito naman po yung glorification, no? So sa glorification, ito po yung as in tapos na. Paano pong tapos na? Ito po yung halimbawa na nasa langit na po ang bawat isa. Wala ng sakit, wala ng hirap, wala ng kasalanan, wala ng pagdurusa. So dito po sa glorification, una, lubos na ginawang katulad ni Kristo si Pablo. No, si Pablo po muna ang ating main character, no? So sa ating pong buhay, tayo rin po ay lubos na ginagawang kawangis ng Diyos. Amen? No, nasa buhay po natin, although hindi pa man ganon 100% na talagang ay ibang-iba na siya. No? O kaya lang po, talagang yung yung pamumuhay ay nagbago, naging marangya. So hindi naman po agad-agad ganon kasi ang Diyos ay hindi naman po magician. No? Pag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, tayo po ay hindi imposibleng tutugunin ng Diyos. Amen? Yun po ay napakabilis ng gawin sa ating pong mga buhay. Pangalawa, wala ng kasalanan. Siyempre po sa langit, di ba? Nandun na puro pagpupuri, puro pagpapasalamat, at as in, tapos na ang lahat ng paghirap mo. Kung dito po sa lupa, tayo ay naging mahirap pa din. No? Pero pagdating po natin sa Lord, nagulat ka, ikaw pala ang pinakamayaman. No? Gusto niyo po ba yun? Yes! Yes, syempre po, gusto po natin na makamtan ang mga pangako ng ating Panginoong Jesus. So
So ngayon po, meron po akong 3 puntos dito, no? Meron po tayong mga points sa topic na ito. First, God started the work. Amen. Siya po yung unang kumilos. Siya yung unang humakbang. Siya ang unang gumawa sa'yo. Nasa tiyan ka pa lang ng nanay, no? Andun na po si Lord na yung nakakaalam ng buhay mo kung ano yung magiging kapalaran mo. No? Pero kung minsan, bakit po naliligo ng landas? Kasi hindi po natin hinahayaan si Lord na siya yung gumawa eh. Ang hinahayaan po natin yung gusto natin. Ang hinahayaan po natin kung saan ka magiging okay. No? Yung gusto lang po natin kung saan masaya, kung saan masarap, kung saan ka parang magiging komportable, no? Pero lagi po natin tatandaan, lagi po si Lord yung nag-uumpisa. Kaya wag mo pong tatapusin, no? Wag po natin tatapusin ng ikaw lang, ng ako lang. Hayaan po natin si Lord ang kumilos at tumapos ng ating mga pinagdadaanan sa ating pong mga buhay. Amen? So ako po sa buhay ko, sabi ko nga ano nga ba ang isi-share ko. So ako po, sabi ko nga wala naman kasing napakalaking parang testimony sa buhay ko, no? Pero ang isa ko lang din po na naaalala, nung ako po ay bata pa, kasi po, syempre nung kami po na magpipinsan ay lumaki na sa church. So yun po yung talagang kinamulatan namin. Maliliit pa lang nasa simbahan na dinadala ng nanay. No, ako po ay talagang sabi ng nanay, kung hindi sugatin, hikain. Yun po yung buhay ko po talaga nung ako ay maliit. Ilang taon po ba yung 3? Mga 3 taon po, no? Pag po nawala ang sugat, hika po ang kapalit. So talaga po, napakahirap po nung naranasan ko siya, natatandaan ko po hanggang 7 years old. Yun, dinadala ko ni Daddy doon po sa looban, sa parang, para daw po yung papahamugan. So, dinadala po ako doon, tapos narinig ko sila at ipinig na pag daw nag-7 taon na, mawawala na yung hika ko, mawawala na yung sugat ko. Eh di umasa po ako doon, no? Pero sabi ko, nasabi ko po yun, kahit bata ako na 7 taon na ako, 8 na ako, 10, may sugat pa rin, may hika pa din. Nasabi ko po yun kasi hindi po talaga nawawala. Ang naranasan ko rin po na ako'y nag-aaral elementary, na talagang hindi po ako pumipila sa flag ceremony dahil talaga pong natatapakan yung paa ko. Eh, napakaray ko pong sugat, no? Sabi ko, Lord, paano ba? Parang kawawa. Di ba po, parang talagang kawawa kasi ang nanay ko, gawin-gawin. Tinitiris pa ang sugat. Totoo po yun, ubod ng haba ng kuko. So, i-share ko lang po, ano, yung aking pagkabata. Na tinitiris pa, imbis na, di ba, parang dahan-dahan ka. Siya po, hindi. Hindi yan talaga, tinatanggal na po yung langid nun para daw gumaling at matuyo agad. No? Pero iba po ang sakit, iba ang kirot. So yun po, naranasan ko yun, tapos yung hika, yung talagang as in natutulog ng nakaupo, nakapikit lang at hingal na hingal. Habol ko po yung hininga ko. Tapos hindi pa agad-agad uso po yung nebulizer eh. Parang nakasubong po ako nun, parang 10 taon na. So ang tagal po ng pinagdaanan ko, naalala ko siya, no, habang sinasabi ko po ngayon. So yun po, dumating po yun, no? At salamat sa Lord dahil isang patutuo po sa aking buhay na yun nga po, dahil sa kasipagan po ng magulang, ng nanay, na dinadala po ako sa church, kada may mga crusade, mga ganyan, evangelism, laging dala-dala po ako, no, para maipag-pray po talaga para yung complete healing ay aking maranasan. Pero hindi po ganun kadali, hindi ganun kabilis, no? Ang dami pa pong mga bagay na naranasan. Bukod po doon, talagang umabot po ako sa point na inaasar, tinutokso po talaga nung ako ay nag-aaral. Kaya nga sabi ko, hindi ko gusto yung aking elementary and high school life. Hindi ko po talaga gusto yung parang ang dating ko sa akin para akong yung bida na laging inaapi. So naranasan ko yung grade 6 na, kasi po, living testimony naman yung tungkol sa buhay natin. Naranasan ko yung grade 6, hindi ko po alam bakit lalaki at babae talagang nang-aaway po. Tanda ko po hanggang ngayon yung mga pangalan nila. Hanggang ngayon po talaga tanda ko. Hindi ko lang babalitin, no? Magpinsan po yun eh. Sabi po sa akin, ewan ko po kung bakit, no? Ganun kainit yung dugo sa akin noong time na yun. Sabi nila, Liza, mag-inis ka dyan. Parang ang daling sa akin, katulong
ba ako ito? Pare-pareho na kami estudyante. Grade 6 po ako na to, no? Naklase ko si Jason. Ewan ko baka hindi mo alam yon. So yun po, sabi sa akin, pag di ka nagising, umundod kita dyan sa floor wax eh. Ako po, medyo tapang-tapangan. Sabi ko, lingot-good mo. Nagulat po ako, tinulak ako. Di lang naging ending, umiyak na lang po ako, no? Umiyak. Pero sabi ko nga, ano ba yan? Naalala ko siya. Yun po, no? So hindi ko po alam na, sabi ko, alam, mararanasan ko pala yung ganong bagay na parang napapanood ko lang yung ganong istorya. Pero nung ako ay nag-aaral, so yun, nakikita ko lang po kung gaano kumilos ang Diyos. Sabi ko nga, yun, parang pinatulayan ko sa sarili ko na yung dati. Sabi ko, yung dating inaapi, bagay, inaasar. Kahit nung high school po, kasi naranasan ko yun, na pinatawag ko pa yung nanay. Sabi ko pa dun sa mga kaklase ko, pulis si daddy, kahit hindi. Opo, parang di ba po ganun yung panakot sa kaklase mo? Ang tatay ko, pulis, pupunta siya, ganyan, grade 9. Ano na po yung third year high school? So yun po, yung kaklase ko po, taga-Brighton, sanda ko pa rin yun. Talagang nananakit, lalaki po siya, mataba. Nananakit po siya, yung nausok ko si dati yung nanahampas. Si Uncle Nob, yun. Ayun, naranasan ko pala nanahampas dito hanggang sa nasasaktan ka na lang. Kaya ako po yung tipo ng estudyante na wala akong bibig sa klase. Wala akong bibig para magsumbong. Ano ba yan? So yun po, wala akong bibig para magsumbong. Nahihiya ako, natatakot ako, baka ako pa yung mapagalitan. So dumating po na ang nanay, pinapunta ko sa school. Yun. Pero alam niyo po yung dating sa akin yung teacher, parang wala lang sa kanya. Tumatak din sa isip ko na parang wala siyang ginawang aksyon. Ang ginawa niya lang po ay nilipat niya ng upuan yung lalaki. So every time na nakikita pa rin kami, may pang-aasar pa rin pero hindi na po gaya nung una. Pero yun po, no, yun yung mga times na nung ako ay high school at elementary na naranasan ko po yun sa buhay ko, na parang naapi ka na talaga, natapakan ka, ganyan. Pero sa Lord, hanggang kailan kaya ito mararanasan? Hanggang kailan. Pero nung nag-college na po ako, yun na. Yun yung pinakamasarap para sa akin. Dahil sabi ko nga, ito na pala Lord, yung lalakaran ko. Yan, thank you po. So yun po pala yung lalakaran ko sa buhay ko na sabi ko, Lord, gusto ko yung pangarap ko talaga bilang teacher, matupad mo sa buhay ko. So yun po, hindi rin po ganun kadali. Bakit? Nag-exam sa PUP, bagsak. No? At kahit pumasa po ako, hindi ko makukuha yung pagka-teacher kasi hindi po pasado yung average ko sa edu. Kasi nung time ko na, talagang baba no? Ang baba po naman sa akin kung palagaya, ang baba po ng average ko ng 4th year high school. So yun, sabi ko nga, Lord, kung ipipilit ko yung sarili ko sa PUP, ang makukuha ko ay OMT. Ayoko naman po ako nun. So anong ginawa ko? 2 years po akong naghintay. 2 years po akong umistap. Pero ang sakit po kasi sabi ko nga ayoko na matanda na ako, nasa college pa rin, ganyan-ganyan. Hindi ko po maunawaan sa sarili ko na pwede naman mag-aral kahit matanda na, wala sa edad. Ang gusto ko kasi parang pag 20, graduate na ako. So dumating po na, yun nga, nakapag-college, pero hindi po sa PUP, sa Pinas po. No? At sabi ko nga, Lord, ikaw na pong bahala. Hanggang sa, yun nga po, sa biyaya po ng Panginoon, naging maganda po yung aking pag-aaral doon. Wala na yung mga away, mga bata pa po dati, no? So ngayon po talagang sabi ko, mature na yung mga kaklase. So hanggang sa nakatapos po ako ng pag-aaral, at sabi ko nga, gusto ko agad magtrabaho. At pag nagtrabaho po ako magte-take agad ako ng board exam. So yun po, nung nag-take po ako ng board exam, parang agad-agad lang dahil gusto ko lang po, no? Nagulat po ako sa average ko ay 59. Diyos ko, sabi ko, 59. Kasi po, wala pong review talaga din. Parang gusto ko lang po talaga, sabi ko baka nakachamba Ganon. So sinubukan ko po yung year 2015 po yun, kung di ako nagkakamali. So nag-try po ako sumubok, pero yun nga, napakababa po. Tapos, dumating pa po sa part na pinapadala po nila yung di ba? Yung resulta na naka-print. Sabi ko, naku, maitago nga ito, nakakahiya kasi pag nakita nila nanay, ay isa, napakaano naman kasi 59, wala man lang 60, di pa umabot. So yun po, tinago po yung papel na yun. At yun po, marami pong kwento no? Pero putuin muna po natin doon, no? Para mas exciting, maya-maya.
Okay, so ayan, dahil po yung tinalakay po natin sa point 1 is God started the work. Siya po yung unang kumilos unang gumawa. Kasi sabi ko nga, ikaw na pong bahala pagdating sa gitna at pagdating sa dulo. Okay, next po tayo. Sa pangalawa, God is still working. Amen? Yan po, no? Patuloy at patuloy pa rin po na gumagawa si Lord sa ating mga buhay. Hindi po ito natatapos lang sa isang kwento ng buhay natin pagkaraan wala na. No, kundi si Lord po yung bahala na gumagawa, nagtatrabaho sa buhay mo. O pwedeng hindi po natin nakikita ngayon no? Lord, bakit ang tagal? Lord, bakit naiinip na po ako? Bakit wala pa rin yung pagtugon mo? Pero lagi po natin yan, no? Nagpapalakas po yung salita na God is still working. Amen. Even you don't see it, even you don't feel it, kahit di mo siya nararamdaman, di mo siya nakikita, di mo siya naririnig, pero gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, ang isa pa pong paalala ko dito, huwag po natin, minsan kasi minamalit natin yung testimony ng buhay natin, no? Kasi hindi siya dramatic. Ganun po Ako kasi, sa sarili ko po habang naggumagawa po niya, sabi ko, wala talaga akong ita-testify, parang wala talaga, yung simpleng ako lang. Kasi nga sabi ko, pero hindi pala kako, porque hindi dramatic yung testimony mo, ayaw mo nang sabihin o i-share yun sa iba. Tama po ba? Kasi baka hindi po natin namamalayan, yung buhay mo na napakasimple pala, yung buhay mo na tatay-tahimik ka lang, yun pala makahipos sa puso ng iba. Tama po ba? No? Kasi yun ako, minamaliit ko yung testimony ko. Sabi ko, eto lang Kasi nga, hindi po ako yung sobrang halimbawa. Di ba po, may mga tao kasi na nagda-testimony kasi napakalaking bagay na pagbabago sa buhay nila. Di ba po? Yung mga dating killer, ngayon nabago, naglilingkod sa Diyos. Kasi po ako sabi ko nga, lumaki sa church, lumaki nasa Panginoon talaga. Kaya sabi ko, ikaw na pong bahala, Panginoong Jesus, na magturo po sa amin. No? So yun po, para po sa mga kagaya ko na kung minsan minamaliit natin yung testimony natin sa buhay natin, huwag po pala natin maliitin yun. Kasi hindi hindi siya dramatic, no? So yun po, lagi po natin i-appreciate gano'n pa man yan kaliit o kalaki na ma-share po natin yan sa iba. Pinatututunan naman po ba? Okay, so hanggang ngayon po tayo po ay nagkakamali. Tama po? Nagkakamali, nagkakasala, lumingon ka lang sa katabi mo, may nakita ka na, nagkasala ka na. Di ba? May tayo na ganon. Si gara naman niya. Yan, mga ganon pong bagay, no? Nagkakamali na po tayo noon. Pero, tayo po ay kinokorek ni Lord sa tamang paraan, no? Tinuturuan po niya tayo kung paano po yung Christian life natin ay maging maayos ng dahan-dahan. Kahit hindi po mabilis, hindi po agad-agad. Kasi pag mabilis po, may part na pwedeng maligasgas, may part na medyo may kapal pa, no? Pero kapag dahan-dahan po, yung paggawa ni Lord sa buhay natin, which is hindi natin gusto, kasi gusto nga po natin biglaan no? Pero yung dahan-dahan po na yun, smooth po yun, pinong-pino. Okay? So, ngayon po, kaya nga po tayo iba nag-church para tayo po ay mabago ng salita ng Diyos dahil mahal natin si Lord, dahil gusto rin po natin magpabago sa Kanya sa ating mga buhay. So, nilagay ko rin po dyan, huwag mo husgahan ang sarili mo habang nasa gitna ka pa ng proseso. Minsan po kasi kung kailan nasa gitna na tayo, doon tayo nagre-reklamo. Doon po tayo nagsusumpungan na nagagalit ka, nangiinip ka na, napakatagal naman Lord ng binibigay mo, ng hinihiling ko. Wala pa rin ba hanggang ngayon? No? So meron po akong story na i-share lang po sa inyo. May isa pong babae na naninirahan sa gitna ng disyerto. So sa gitna ng disyerto, syempre wala po dyang tubig, walang mga halaman, no? At sa paggawa niya po sa araw-araw, lagi po siyang nahihirapan. Pawis na pawis, pagod na pagod, galit, nagre-reklamo, naiinis po sa buhay niya. Tapos habang siya po ay nangangahoy, no, may nakita po siyang panggatong. Nangangahoy po siya, hindi niya po namalayan na may ahas po pala dun sa kahoy na binubuhat niya.
Naranasan din po niya na tinuklaw po siya. No? Siguro alam na rin po ng babae kung paano niya gagamutin yung sarili niya. At habang siya po ay natuklaw, di syempre po yung tagang takot, nanginginig sa takot, nagre-reklamo pa rin po, nagagalit. Ano bang Diyos ka? Bakit ganito? Pinabayaan mo ako? Wala bang kaginawaan? Wala bang kapayapaan akong mararanasan sa buhay na ito? Yun po yung sabi ng babae. Kasi nag-iisa lang po siya doon Hanggang sa ayaw niya na po lumabas ng bahay. Siya po ay nagmukmuk na lang sa loob ng bahay niya at iyak ng iyak. Nagagalit, lahat po ng emosyon na hindi maganda, ginagawa niya. Hanggang sa dumating po na parang ayaw na niyang mabuhay. Isang araw may kumakatok po sa kanyang munting kubo. No? Sabi po ng babae, sino ka na naman? Manggugulo ka na naman! Ayaw pa rin po tumigil sa pagkatok. Ang ginawa po niya, tumayo, napilitan pero nagdadabog. Sa pagdadabog niya, natabig niya po yung kumukulong. Parang tsaa po no? Kumukulo, natalsikan po siya ngayon sa paa. Nagalit na naman po siya. Pambihirang buhay to. Bubuksan ko lang ang pinto, na-disgrasya pa. Reklamo na naman po, galit na naman. Pagbukas na ng pinto, nakita niya po ang nagniningning, nagliwanag. Nagulat po siya. Ngayon po, imbis na magalit yung babae, natuwa siya ngayon. Kasi nagpakita po sa kanya isang anghel. No? Sabi po ng anghel, naparito ako dahil nakikita ko yung buhay mo na puno ng reklamo. Lagi kang galit, lagi kang walang gana, lagi kang inis sa maraming bagay. Ngayon po sabi ng babae, sino ba namang hindi mainis sa buhay na to? Anong kapalaran na meron ako? Puro kamalasan. Yun po ang sabi ng babae. Kaya po ano pong sabi? Sabi po ng anghel, tama ba kay Jason? Taga-ano po ako sabi ko, pakikorek na lang ako kapag medyo nalilimutan ko yung story. So sabi po ng anghel, hayaan mo at syempre po pupunta ako sa Panginoon para sabihin yung kalagayan mo. So umakyat po siya sa langit, nagpaalam siya sa babae at masaya po yung babae kasi nakakita siya ng anghel. Sabi niya, sa gitna ng disyerto may pupunta sa aking anghel. Hindi niya po in-expect. So, yung po, pumunta ang anghel at kinausap po ang Panginoon. Ang sabi po ng anghel, Panginoon, ganito po ba talaga ang kapalaran ng babaeng ito na aking pinuntahan? Ano po sabi ng Diyos? Oo, yan ang kapalaran niya. Kapigatian, hirap. So, ang sabi po ng anghel, hindi po ba, tama ba kuya? Tama po ba? Sabi na, hindi po ba sabi niyo po, di ba, kapag yung hirap, yung kapalaran, nababago yun. Pero ano pong sabi ng Lord sa kanya, sa anghel, ikaw na ang bahala. Basta ito ang sinabi ko sa iyo, na ang kanyang kapalaran ay kahirapan, pagdurusa, ganyan po, Ngayon sabi pa po ng Lord, ikaw na ang bahalang gumabay sa kanya. So ang ginawa po ng anghel, habang bumababa siya sa langit, at naglalakad, sabi niya, sasabihin ko ba to sa babaeng ito? Pag sinabi ko, lalo siyang magagalit, lalo siyang magrereklamo at baka mawala na siya ng pag-asang mabuhay. Hindi po tayo sa story na kung saan sabi po ng anghel, kapag sinabi ko to sa babae to, mas mawawala siya ng pag-asang mabuhay. Baka magalit na siya sa mundo. So, ang ginawa po ng anghel, nag-isip-isip siya. Bumalik ulit siya sa babae at tuwan-tuwa na po syempre yung babae. Ayan na, may sagot na ang Panginoon sa kanya. Excited po. Ngayon, kinausap po ng anghel yung babae. Sabi niya po, sa tuwing ikaw ay nahihirapan, sa tuwing ikaw ay nagagalit, ito lang ang lagi mong sasabihin. Salamat po Diyos sa lahat ng ito. Yun ang po sinabi ng anghel ulitin mo yan sa umaga, tanghali at gabi ng iyong buhay. Sabi po yun ng anghel, sa tuwing nahihirapan ka, sa tuwing nadadapa ka, naiinitan, sabihin mo palagi yun, umaga, tanghali, gabi, 3 times a day. So, hindi yun po, ginawa po yun ng babae. Kahit siya ay nahihirapan, pawis sa pawis, sobrang init, siya po ay nagtiwala dun sa sinabi ng anghel.
Kinabukasan, nagulat po yung babae na unti-unting may sumisibol na mga halaman sa paligid niya. No? Hanggang sa meron na rin pong mga tumubong prutas, meron na siyang naaani, at ito po ang nakakagulat dun sa kwento. Nagkaroon po ng batis doon sa disyerto. No? Tingnan niyo po kung gaano kakaiba yung kwento na yun. Bakit po? Kasi sa gitna ng disyerto may mga naaani na siya. Yung galit niya, yung inis niya, napalitan na po ng kagalakan na habang namimitas ng mga gulay doon, natutuwa na po yung kanyang puso at lagi po siyang salamat po Diyos sa lahat ng ito. Ngayon po bumalik din po ang anghel sa Panginoon. Sabi na, Lord, bakit po kaya nagulat din po ako, bakit po may mga sumibol na mga kakaibang halaman doon sa tirahan ng babae? Ngayon sinagot po siya ng Diyos. Sabi niya, alam mo ba, na yung sinabi mo sa kanya na palaging magpasalamat sa gitna ng hirap, yun yung nagpatubo sa mga halaman at naglagay ng batis doon. No? Kasi po, tinan niyo po, gano'ng reklamo, galit palagi, naiinis sa buhay, pero nung napalitan po na puro pagpapasalamat, di ba po? May umusbong na kakaiba na hindi niya na inaasahan. So ano po yung aral dito sa kwentong ito? Sa buhay po natin, baka mamaya hindi na po natin namamalayan na yung buhay pala natin ay puno na ng reklamo. Puno na po tayo ng inis. Ako po, sa buhay ko talaga sabi ko nga, ito po yung aking kahinaan, yung aking bibig ay pag nagagalit sa anak din po, no? Sabi nga, Lord, gaya po na ano po yung kwento na yun, sabi ko, ito rin po yung ilagay mo sa puso ko. Na sa tuwing ako ay nagre-reklamo na nagagalit na, masabi ko po palagi, salamat po Diyos sa lahat ng ito. At hindi po natin namamalayan na sa bawat banggit po natin ng salita ng Diyos ngayon, may binabago po siya sa ating mga buhay. Kasi nga gaya niya, no, God is still working, no, on me. Huwag mo husgahan ang sarili mo habang nasa gitna ka pa ng proseso. Baka nasa gitna pa lang po tayo, pero hindi po kasi natin nakikita yung dulo no? Kasi ang nakikita po natin yung ngayon, no? Yung hirap ng buhay natin ngayon, na kung saan parang wala ng pag-asa. Gaya po nung, balik po tayo sa kwento ko, no? Sa aking buhay po, dumating din po ako sa point na talagang sabi ko, Lord, pag ako ba ay pumasa, gusto ko na po talaga para makatulong sa pamilya. Yun po yung lagi ko sinasabi noon. Pero umabot ang maraming taon, 8 years po akong naghintay bago ko po makamit yung lisensya. Gano'n po katagal yun, no? 8 years. Diba? Sobrang tagal po talaga. At sabi ko nga, ano bang mali sa akin? Yung parang naglilingkod ako sa Panginoon, nag-church, nagpapakasumipag naman, pero bakit ka ko hindi talaga pumapasa? Ganun ba ako walang alam? Yun po, nagaganon ko po talaga yung sarili ko, no? Pero nung time po, nasabi ko nga, naka-anim na naka-5 na. Lord, parang sa isa pang pagkakataon, pag naka-anim pa ako, ayoko na. Ayoko na po talaga, baka hindi ito. Baka pinipilit ko lang na maging teacher. Baka pinipilit ko lang na makuha ang lisensya, pero hindi pala ito ang kalooban mo. Pero dumating po yung March 2000, dumating po yung March 2023. Sabi ko, ito na pala yung napakatagal ko po pinihintay. Kasi yung 8 years na yun, twice po yung pagdadate ng board exam, every March and September. So may time po noon na hindi pa ako nakaka-attend ng anib kasi nga, so umaano po ako sumisige kahit anniversary, gusto ko mag-board exam, ganyan. Pero sabi ko, hindi pa rin ako pumapasa. No? Nung ika-5 ko po, doon po talaga ako nagngangawa kasi nag-review center ako noon, ika-5. Pero yung average ko, 74.40. Iyak po talaga ako ng iyak, sabi ko, yung 75 di pa binigay. No? Ika-5 po yun. Tapos sabi ko, susubok pa ako. Na pag ito na talaga, last na. Pero salamat sa Diyos dahil
pinatunayan niya kung gaano po siya katapat, kung gaano siya kadakila sa buhay ko, na sa panahon na naghihintay ka, may maganda pa lang inilalaan na magandang plano ang Diyos sa buhay mo. So yun po, no, nangyari po yun sa buhay ko na hindi lang sa ganun sarili ko po, no, talaga nagpapapray, naman kila Pastora Sally, sa pamilya po namin. Talagang ang hirap po na, sabi ko nga, pag hindi ka pumasa, ganyan, walang trabaho na naghihintay, meron man, pero sa private po, no? Pero salamat po sa Panginoon dahil hindi na po hinayaan na nasa gitna ako ng proseso na puro reklamo na lang. Hinayaan pa rin niya na, ay, magtiwala ka naman sa akin. No? May time po kasi na gano'n, puro tayo sa sarili nagtitiwala, kaya ang ending, hindi po tayo successful. Ang ending po natin ay talaga namang hindi po maganda. So, wag po tayong hayaan na magreklamo po sa gitna ng proseso. Next po, if God can change Paul, He can change anyone, including you. Sabihin mo nga po, kasama ka doon. Nandiyan po ba, Pastora? Ayun, no? Kasama ka doon kung paano binago ng Diyos ang buhay ni Paul, kung paano niya inayos si Paul, ganun din po yung gagawin niya sa buhay natin, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen? No? Gaya ng Isaiah ng awit, ako'y nagtitiwala sa'yo. Hindi po sapat na tayo lang ay nakaupo dyan, nakikinig, kundi makita po sa buhay natin na talaga namang nandun yung lubusang pagtitiwala sa Lord. Sa kagalingan, kung kailangan mo ng lakas, humingi ka sa Panginoon. Kung nawawalan ka ng pag-asa, humingi ka sa Diyos. At kanya ito ibibigay. No? Isama po natin palagi yung ating mga sarili sa pagbabago na gagawin ni Lord. Papayag po ba tayo na binago ng Diyos ang congregation pero hindi ka kasama? Siyempre po, ang hirap. No. Magpapaiwan po ba tayo? O hindi. Diba? Wala po dapat na magpaiwan sa mga anak ng Diyos. At sa palagay po natin ngayon, diba, meron pong mga, sa buhay po natin, merong malaking paghakbang, paggawa, may malaking pagbabago at meron ding maliit. Kung maliit pa lang yung pagbabago na nakikita mo sa buhay mo, huwag po natin maliitin yun. Bagkus, yun po yung maging stepping stone natin para lumaki yun. No? Parang si Pastora Kaya po ba yung nagsabi na yung pagbinato ng bato? Yun, naalala ko siya na huwag mong batuhin ang tinapay, kundi yun ang gawin mong hakbang, no? Doon ka humakbang, doon ka lumakad. No, sa buhay po natin. So yun po, He can change anyone, including you. Kasama ko doon, kasama ka doon, nababaguhin na Panginoon. Amen? Next, yung point 3 po natin, God will finish what He started. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kung ano yung kanyang sinimulan sa buhay mo, tatapusin niya yan at siya ang bahala. Huwag mo pakialaman yung diskarte ni Lord sa buhay mo. Minsan hindi. Lord, ako na! Kaya ko po ito. Hindi nga. Hindi nga po natin kaya, no? Pumapalpak nga po tayo pag tayo So, kailangan po talaga natin yung pagkilos ng Panginoon, yung pagkilos ng Banal na Espiritu upang mapagtagumpayan po natin yung mga bagay na nagbibigay ng kahinaan at kahirapan sa atin. No? Hayaan po natin si Lord ang kumilos. Siya ang tumapos. Dahil po pag tayo bilang tao, limitado. Manghihina ka, babagsak ka, babalik ka na naman sa simula kung saan ka nanggaling. Pero pag hinayaan po natin kumilos ang Diyos sa ating mga buhay, siya ang pinagkatiwalaan mo, no? Makakamit po natin yung tagumpay sa dulo na inaasam po natin. Amen? Ito po, malapit na po tayo matapos. And every chapter of my life tells a story of God's grace. Yan, sa buhay ko, kinlame ko yan. Bawat yugto ng buhay ko, yan ay pruweba o patotoo kung gaano yung biyaya ng Diyos ay aking naranasan. So, ganoon din po sa inyo, no? Mga nanay ko, tatay, kabataan, babae at lalaki, kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, gawin niyo po yung kalakasan sa buhay po natin. Kung nawawalan ka ng pag-asa, nadirim lang ang buhay mo, lumapit tayo sa Panginoon at hindi po mahirap sa Kanya na ikaw ay Kanyang abutin. Ikaw ay Kanyang tulungan. Lord, hindi ko po talaga kayang isuko yung buhay ko.
Hindi ko po talaga kayang magbago, nahihirapan po ako. No, nandiyan si Lord, kausapin mo. Kung sa paningin mo ay parang hindi ka naman pinakikinggan, hindi ka kinakausap, hindi mo siya naririnig, pero si Lord, meron na po yung inilaan para sa iyo eh. Yung dapat mong lakaran, yung daan na dapat mong gawin. Pinapupunta ka sa kanan pero matigas ang ulo, sa kaliwa dumaan. No? Sabi ni Lord, diretso ka, tumingin ka lang sa akin, pero anong ginawa mo? Sa iba ka nakatingin. Gaya po ng meron pong isang lalaki pa, ng isang ilustrasyon. May isang lalaki po na mayroon po siyang dalawang banga. So yung dalawang banga po na yun, isang buo at isang merong crack. So habang siya ay nag-iigib, syempre po, yung may crack po na banga, ginagamit niya pa rin. Yung isa pong buo, ginagamit niya din. So syempre, mas marami pong maiipong tubig doon sa buo na banga. Anday po dun sa isa na nagkahanda, tapon. Ngayon po, sabi po ng banga na buo, para siyang mayabang, sabi po ng banga, ayos, ang dami ko laging ipon na tubig, hindi na magkukulang. Eh sumagot po yung isang banga, buti ka pa, samantalang ako, hindi man ng mga lahati. No? Narinig po yun ng lalaki. Sabi niya, ako, wala akong pakinabang kasi kakaunting tubig lang yung naiipon ko dahil tumatapon ako. Pero ano po sabi ng lalaki? Hindi mo ba nakita yung ganda na ibinigay sa'yo na kahit na may crack ka, kahit na may butas at may sira ka, nakita mo yung paligid natin, ang ganda ng mga halaman at bulaklak? No? Sabi po ng banga, hindi pa rin niya po nakukuha, hindi niya pa nagigets. Bakit? Anong meron? Sira nga ako. No? Sabi po ng lalaki, yung ganda ng mga halaman ay ng mga nagsitubuan, dahil sa'yo yan. Dahil sa mga tubig na natatapon mula sa'yo. No? Nadidiligan mo sila, kaya lumaki, tumaas. No? Ano pong aral doon? Sa buhay natin baka may crack tayo. Sa buhay po natin may lamat ka, hindi ka perpekto. Sa buhay natin marami tayong bagay na natitisod ka, nadadapa, sumusubsob, halos gumagapang ka na lang. No? Pero ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa ating pong mga buhay. No? Sabi nga doon sa Filipos 1:6, lulubusin hanggang sa pagdating ni Kristo Jesus sa ating buhay. Baka ngayon hindi pa po natin nakikita yung halaga na meron ka. Baka ngayon ang nakikita mo lang ay yung puro kapalpakan mo. Baka ngayon ang nakikita mo ay yung kasalanan mo. Pero kaya ka nga nandito ngayon eh. Kaya ka lumalapit sa Diyos kasi ang nakikita, ang dapat mong makita ay kung paano gagawa si Lord sa buhay mo. Amen po? Yes. No? Sa buhay po natin, wag po natin tingnan yung nakaraan. Wag po natin tingnan yung nakalipas. Past na po iyon. No? Ano titingnan natin? Yung present, no? Opo. Yung ngayon na malakas ka, nandito ka sa church, nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi sa isang banda, baka yung crack na yun yung magiging kalakasan mo sa buhay mo, di ba? Gaya po ng banga, kahit may crack siya, may mga magagandang umusbong na halaman dahil sa kanya. So yung buhay po natin, huwag tayong mag-focus sa anong mga kahinaan natin, bagkus tayo po ay mag-focus sa mga bagay na ginagawa ni Lord sa ating pong mga buhay. So next po, meron po ka dyan mga picture, pasensya na. Ayan, nakita niyo po? Ayan po, no? Bakit ko po inilagay yan? Bakit ko po inilagay? Alam niyo po, nung time na yan, nasa Robinson's Place, Manila po ako, sa may, hindi ko na siya gano'ng maalala, pero may school po, UP Diliman. Po, UP Diliman. So, nagpunta pa ako lang po mag-isa, naka-yellow ako. Yan, nasa Robinson po ako niyan. Yan po ang huli kong pagpapasa ng requirements sa board exam. So, nakasave po talaga yan. May date. So, yan po, no? Parang medyo pandemic pa rin po siya eh. Kaya mga naka-face mask pa rin ang tao lahat, no? Sunod po, naka-yellow ako. Sabi ko, Lord, itong ano na to, magsiselfie ako para meron akong pruweba, meron akong maipakita na last na. Ayoko na. So, wala rin po sa inagaw ng isip ko na bakit ako nagpipicture that time.
online, no? So yung po, pinicture ko yung sarili ko, sabi ko last na, papasok na ako sa loob, at yun na, para maipasa na po. Tapos nung hapon, kaya kasama ko na po dyan si Jason, kasi po nung hapon ay sinunod po sa kanto, na kay Pumbo, no? So dahil po, hindi ko na po nilang kinose up yung picture dyan, dahil ang dami ko po talagang tigyawan nung time na yon. Siguro dala na ng stress, o pagod sa pagbabasa, pabalik-balik, no? Tapos bago ka mag-board exam ng linggo, i-visit mo yung school para sure ka na, alam mo talaga yung pupuntahan mo. So yun po, no? Ang dami ko po talagang tigyawan dyan kasi talagang parang pagod na po ako na sa physical ko po, ano? Sumunod, dyan po naman si Kiefer. Nung time po na tagang nakatayo po kami sa tren, no? Sabi ko, sige, sama kayo. Yan po naman yung time na binisit namin yung PICAC. Ano ba yung PICAC? Philippine College of Arts and Technology. Yun po sa may Quiapo. Doon po ako nag-exam ng time po na yun at nakatayo po kami sa tren, no? Nung time na yan. Pagkaraan po, sabi ko, ma-picture itong mga to kasi parang may kakaiba. Sabi ko kung gano'n, yun po yung nararamdaman ko. And next po, ayun. So ito na po yun, no? Nasa, ano pa rin po ka? Yun po yung, nag-picture pa rin po kami si Kiefer, diba? Tapos po yan na, nung lumabas na yung resulta, sabi ko, wala pa po si Clay dyan. Yun. So yan po yung pinost ko sa Facebook that time. Thank you so much, Lord. At sabi ko nga, dati, yung apelido na Gida, parang sabi ko, Lord, hindi ko ba makikita yun sa mga list of passers, ganyan. Pero tingnan niyo po, yung kabutihan ni Lord sa buhay ko na inilagay niya po yung apelido at pangalan na yan, na kung saan pinatunayan ng Diyos na hindi pa huli ang lahat ay isa. No? Biruin ko po, 8 years po ako naghintay. Year 2015, nag-start na ako mag-board exam. 2023, tinugod ni Lord. Di ba po? Parang kung titingnan ikaw, yun po yung gusto kong iwan din ngayong umaga na ikaw ba, ano yung bagay na napakatagal mo na hinihintay na gagawin ni Lord sa buhay mo, pero hindi mo pa rin makuha. Hindi mo pa rin makita. Ako po, dumating din sa point ng buhay ko na yung kamag-anak po namin, sabi po sa akin, nakita ko isang araw, sabi niya, ay sa sa'yo mag-peace. Nakaranas po ako ng mga discouragement. Sabi, ay sa inyong pinsan, ikaw na lang di kumapasa. Ganoon po ako. Tapos, sa sarili ko po, sabi ko po sa akin, sinagot ko po siya ng maganda. Sabi ko po sa kanya, hindi naman po naunahan yan eh. Sabi ko, may maganda pa rin plano ang Diyos sa buhay ko, alam ko yun. No? Yun po talaga, yun po yung pinagpito sa kanya nung tayo. Sabi na, ganun ba? Sabi niya, baka nga malapit ka na yan. E di yun po, sumasakayon na ako sa kanya. Tapos po, tingnan niyo po, hindi po mahirap sa Panginoon na ibigay niya yung desire ng puso mo. Tagal ko pong ipinanalangin. No? Talagang kailangan ko pa minsan ng mga, uy, pag-pray niyo nga po ako, yung Pastora Sally, ganyan, isama niyo po sa prayer. Pero pinatunayan ni Lord na hindi pala ako mananatili, na hindi ko makukuha yung lisensya na matagal ko na inaasam. So talaga po yun, dumating po yun, may mga tao po talaga nagsasabi, nasabi ko nga, makikinig ba ako sa kanila? Eh wala naman silang ambag sa pag-board exam ko. Di ba? Minsan po, huwag tayo mag-focus sa ganun kasi bakit? Minsan doon ka tumitigil eh. Ihinto na lang ako kasi nadi-discourage ako. Aatras na lang ako, ayoko na sumubok kasi nasasaktan lang ako sa tuwing babagsak. Kaya po sa mga may nais mag-board exam, no? Huwag po kayong panghinaan ng loob. Huwag po kayong yung parang magtitigil na kasi ayoko na, bumagsak na ako isang beses eh. Parang nakakahiya na pag umulit pa. No! Wala po nakakahiya doon, no? Sabi ko nga po dati, nung nagpatotoo ako, nakakahanga yung mga isang take lang, pasado na. Pero mas nakakabilib yung paulit-ulit kang bumagsak, pero hindi ka tumitigil. No? Mas maganda po yung hinihintay tayo. Tama po? Kesa, wala kang hinihintay eh. Hindi ka sumusubok. Ano hintayin mo? Siyempre wala po. Kaya sa buhay ko, talaga pong nagpatuloy pa rin kahit mahirap, kahit magastos,
kahit talagang sakripisyo, no? Pero sa buhay ko, di ba, hindi po madamot ang Diyos. Ganun din po sa buhay nyo. Hindi madamot si Lord na huwag po natin hayaan isipin na makagawa ang kaaway, na lagi tayo sa negative na nakafocus. Kaya lagi lang po tayo sa Panginoon, no? Matuon ng ating mga pansin. May mga picture pa po dyan. Ayan po, yan si Jason. Kinabit po namin yung tarp sa, syempre, huwag pa tarpaulin, di ba? Ganyan po yung mga babae na mga pasado, no? Kinabit ko sa school, sa Pinas, sa may bahay, sa taas, pati po sa Belmont, meron din po. Kasi syempre, mapaproud ka, di ba? Yung ba naman nakaanim, ba't di ka mapaproud noon? Di ba po? Yung ba naman nakaanim eh? Sabi po sa akin, Jason, dati patawa niya, ay sa, makipasa mo lang, pag-lensyon kita. Wait lang, dati, kasi ngayon, sabi niya, nung panglima ko po, di ba, bumagsak. Sabi niya, ayun na, pinag-lechon naman kita, lechong manok. Ako, pinag-lechong manok niya ako. Eh kasi nga, hindi parang pumapasa. Eh nung pumasa na po ako, parang nawala na yung lechon na. Hindi ko na po nakita yun, ano? So yun po, nagpapatawa na po ako, no? Pero, pinatunayan ng Lord, no? And po, ang ganda na sa akin, Liza Dididat and PT. So, inaano ko lang po ito para ma-encourage po ang bawat isa at makita nyo na gumawa talaga si Lord ng paraan, ano? For passing the March 2023 licensure examination for teachers. So, ganun po talaga ako ka-proud sa ginawa ng Lord sa buhay ko. Nasabi ko nga po, sa kabila po ng yan, hindi rin po ako nagpa-easy-easy about sa church, yung gano'n. No? Bagkus, mas lalo po akong lumapit nun eh. Hindi dahil nasa may kailangan ako. Mas parang inisip ko po doon na mas lalo akong magsusumigasig, magpatuloy sa Lord, maglingkod. Kasi alam ko pa ako na incomplete nga eh. May kulang nga sa akin eh. Na may gusto akong mapunan. So ang kailangan ko talaga, hanapin ang Diyos bago niya gawin lahat yung mga bagay na ginugusto natin. No? Mahirap po kasi yung hinog sa pilit, di ba? Mapait. Ito pa po, no? Ayan, kay Ate Princess, pang-encourage. Ayan, nag-iintay po ito sa call eh. Di ba, malay mo naman. Ayan na, nagko-call na. So, nag-iintay po sa Ate Princess sa yung RQA lumabas na. Yun po, nag-iintay na po siya ng call ng school or ng DO. So, ayun po, yung pag-apply ko rin po, di ba, naka-anin po ako na take ng board exam. Pero salamat po talaga sa Diyos. Dahil sa ranking process, nakaisa lang po ako. No? Salamat po sa Lord talaga kasi sabi ko napakabuti mo Panginoon dahil dumaan man ako, parang proseso po talaga, no? Naka-anim na take, 8 taon hinintay. Pero nung nagparang po ako year 2025, last year, nag-call po ang school, ang Kaypumbo High School, nung June or July 14 po, nag-call. Liza D. Sigida, welcome to DepEd. So yun po, no? Nagganun po siya. Pagkakaan po, kahit matagal din po yung proseso, hindi rin po ganun kabilis. Bakit po? July 14 po nag-call. Kailan po ako nag-start? October 6. Ang tagal po yung buwan ko yun. 3. Pero po ngayon, yung mga bagong pasok, may bago rin po akong mga kasama ngayon na napasok na napakabilis po ng kanila. Pero tinan niyo po yung akin, sabi ko, Lord, bakit ganun katagal? Talagang tinuturukan akong maghintay ni Lord eh, no? Tagal. Tapos ang isa pa pong nakakatuwa talaga na ginagawa ni Lord, sa TLE major po ako, 28 po kaming aplikante. Buong Bulacan po yun, 28 lang. No? Pero salamat po talaga sa Lord. Hindi naman sa pagmamalaki po talaga. Gusto ko po talaga sabihin na dahil sa kabutihan ng Panginoon, pangatlo po ako. No? Salamat po talaga sa Lord. Kasi nasabi ko, hindi ko rin po magagawa yun ng ako na. Hindi ko rin po magagawa yun ng isang biglaan. Kasi bakit? Pinaghintay ka ng Diyos sa maraming taon. Pinaghintay ka ni Lord ng paghihintay ng mahabang panahon. Pero hindi niya po hinayaan na maghintay din ako ng matagal pagdating po sa ranking. Kaya salamat sa Lord kasi napakabuti ko niya. Napakabuti ko ng Diyos dahil sabi ko nga, yung pangatlo po, talagang blessing po yun. Dahil dun sa ito pa po, bonus pa ng Lord, yung in-applyan ko po na kay Pumbo High School, sabi po doon ng principal, matatawagan ka niyan pero hindi dito. Sabi po sa akin, tinapat po akong gano'n. Dahil nagkaano rin po ako nag-follow up. Pagkaraan po, sabi po ng principal, tatawagan ka pero sa ibang eskwelahan ka mapupunta. 2
nalungkot po ako noon kasi bakit yung rank 2 po na tawagan, TLE din po yun. Sakay po muna po siya na in. So ako po, dahil TLE major din po ako, rank 3, hindi na po ako nag-expect na doon din po ako mapapasok kasi bakit nandun na po yung pangalawa eh. Napasok na po yung pangalawa na taga El Pueblo. So sabi ko, malabo na nga, hindi na ako dito mapupunta. Tapos nagulat po ako, sabi po nung dito sa akin, sa kay Pumbo po ako mapapasok. No? Tingnan niyo po, ganun ang kabutihan ng Diyos, no? Kung saan po yung dinedesire ko ng eskwela, doon din po ako nilagay ni Lord, kahit na nandun pa yung pangalawa, no? Doon pa rin po niya nilagay. Kahit po sabihin na parang may iba na nakapasok, pero salamat po talaga, napakabuti po niya sa aking buhay. Nasabi ko, sa kabila ng maraming paghihintay, may bonus pa rin talaga na ibinibigay si Lord sa buhay ko. Amen. So meron po dyan yung next picture po natin, no, Pastora? Ayan, dumating din po yun na PICC, yung nag-ano po ako taking. So nandun po talaga yung kasiyahan ko dyan. Siyempre po, no, tagang inaasam. Yan, nakamit din yung pin. Next po, yung picture ay, yan na, nasa school na po, DepEd. So, kung mapapansin nyo po, ayan na po si Ma'am Liza, no? Ayan, hindi ko po ina-expect yan na masusuot ko yung uniform na yan. Tagal ko pong inaasam na sabi ko, Lord, kailan ba ako makakapagsuot ng pang-public school na uniform? Kapag ako nagkakaroon ng kasalubong, parang naiingit ako. Yun po talaga. Sabi ko, kailan ba ako makakapagsuot ng ganun? Pero tinugon pa rin ni Lord, ayan po, no? Sumunod po, may bonus pa, yan, nakita niyo po yung Brigada Eskwela. Salamat sa Lord, naging chairman pa. No, naging, opo, alam niyo po ba, sabi ko nga, Lord, wala naman akong kakayahan, pero salamat kasi binigyan mo ako ng talento po ba yun? Ano yung sa paraan ng pagsasalita din? Tapos sabi po ng principal, ano po yun meeting po yun ng mga teachers. Tapos ano po yung master teacher po namin na isa. Sabi po ng principal namin, ang dami daw po kasi nagre-reklamo na parang palitan na daw po yung brigada chairman, ganyan. Tapos wala rin po sumusuko. Parang ayaw po ng obligasyon, gano'n. Kaya nagulat din po ako, nasa likod po ako kalikod-likuran. Sabi po nung principal, ngayon magpapalit tayo ng bagong brigada chairman at yun ay walang iba kundi si Ma'am Liza. Ako po yung nanlaki mata ko, sabi ko, sir, seryoso ka? Sabi, bakit, hindi ba? Eh di sabi ko po, hala sir, parang nagreklamo na naman po, no? Sabi niya kasi, sinabi niya po yun sa buong mga teachers, 50 po kami mahigit. Sabi niya, nakita ko kasi sa'yo na very cool daw. Sabi ko na, sa very cool, jolly, and sometimes emotional. Yun po yung tatlong bagay na sinabi niya po sa akin. So, yun po, no, salamat sa Panginoon. Dahil yung pong bagay na pagsasalita din po, sabi ko nga, ang dami pong teachers nagsasabi sa akin, Ma'am Liza, nakakatuwa kasi parang hindi ka kinakabahan magsalita. Ngayon po, ang lagi ko po binabanggit sa kanila, alam mo po kung ano? Sabi ko po, kasi tinuruan po ako kami sa church eh. Yung church po yung naging foundation ko din po sa ganyan bagay. No? Ang Lord po ako yung nagtuturo po talaga na, kasi po tumayo po yung ibang teachers, salita po may cellphone na hawak. So ako po, kung mapapansin niyo po dyan, wala, nakaganto lang ako. So yun po, kaharap po dyan yung mga magulang, syempre po, time na brigada opening. So yun po, no, kaharap po sila pati si Kap ng kay Pumbo. Salamat po sa Diyos dahil yung katapangan, yung pagpapahayag, nandoon po, kahit sabihin may kaba, pero hindi siya halata. No? Kaya napakabuti po talaga ni Lord. Wala po akong ibang masabi, kundi salamat sa Diyos. No? Kaya sa buhay po natin, lagi po tayong maging mapagpasalamat. At sabi ko sa second to the last slide ko po, still learning, still growing, and still trusting. Masumpungan po ng Panginoon na ganyan yung puso natin. May natututunan, nag-grow ka, at huwag kang pumayag na hanggang dyan ka lang. Amen? Huwag po tayong pumayag na, halimbawa, ayoko na mag-board exam kasi nakakahiya. Malay mo, di ba? May maganda rin pong plano ang Diyos sa buhay mo katulad nung
nangyari po sa akin. No? And still trusting. Huwag mawala sa buhay natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Bagkus, mas lalo ka pong lumapit, mas lalo kang magtiwala, at higit sa lahat, ialay po natin yung buhay natin sa Lord. No? Pag binigay po natin yung buhay natin sa Panginoon, hindi ka na pababayaan, hindi ka na iiwan, lalo na sa mga panahon na kailangan mo ang Diyos. Amen? No? Talagang kailangan po natin si Lord. And last, I may not be where I want to be, but thank God I'm not where I used to be. No? Di po, ang ganda, no? Nakakatuwa lang kasi hindi man natin, kayo po sa buhay niyo po ngayon, hindi nyo man nakikita na parang, okay na yung buhay ko. Pwede na magpa-chill-chill na lang. No? Pero sa ibang paraan, pag nakita mo, yung buhay mo ibang-iba na sa buhay mo dati. Tama po ba? Amen? Kung dati naghihikahus tayo, kung dati hirap na hirap tayong tumayo, pero ngayon, dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ikaw ay nakatayong matatag. Amen? Malayo na yung buhay mo sa nakaraan. Hindi na ikaw yung tao na laging magagalitin. Hindi na ikaw yung tao puro reklamo. Hindi na ikaw yung tao na puro na lang, ano ba yan? Yung ganun, marami tayong nakikita. No? Ibang-iba na tayo sa buhay natin noon. Dahil tayo po yung mga Kristiyano na ngayon, so, nandun na po yung pagbabago na ginagawa po ni Lord sa ating mga buhay. Kaya lagi na lang po natin panghawakan ang salita po ng Diyos na siya magbibigay ng pag-asa at pagbabago po sa ating mga buhay. At higit sa lahat, yung last verse ko po ay 1 Thessalonians 5:18. Wala na po dyan, yung maging mapagpasalamat. Tama po? Gaya po ng babae na kinuwento ko, no? Na sa kabila ng kahirapang pinagdadaanan, yung puso niya ay naturuang magpasalamat. Kaya naman, yung bagay na hindi niya ine-expect ay nangyari sa kanyang buhay. Kaya sa buhay ko at sa buhay mo kapatid ngayon, I encourage you church na tayo po ay magpatuloy sa Diyos, magpalakasan sa isa't isa. Huwag po tayong magpa-tumpik-tumpik pa. Ito na ang panahon na lumapit ka sa Diyos, isuko ang buhay. No? Hindi naman po tayo mag-church dahil perfect ka na eh. Nag-church tayo dahil gusto natin na magpabago sa Panginoon. Nag-church tayo dahil pinipili mo si Lord araw-araw para baguhin ka at ayusin ka. No? Kung sa panahon ngayon na nakikita mo na parang walang nababago, parang walang naiiba sa buhay ko, lalong lumalala, lalong nagiging kakaiba. No? Yun nga po yung sabi, huwag nating, ano po verse yung kanina? Huwag mong hayaan o bigyan agad ng meaning, no? Huwag mong husgahan agad yung nasa gitnang proseso. Diba? Ang lagi na po natin tingnan, Lord, salamat po sa araw na to. Lagi po tayo maging mapagpasalamat. Amen po?